King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 365. Pagtulak patungo sa True Mystic Rank. Sa loob ng kuweba, naka-cross-legged si Zhao Feng kasama si Zhao Yufei sa tabi niya. Si Mo Tianyi at ang lalaking may dilaw na mukha ang may pananagutan sa pagprotekta sa kanila at pag-inspeksyon sa sitwasyon sa paligid. Meow meow. Lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw na may hawak na latigo na mystic snake blood at tumayo sa tabi ng may-ari nito, na naging pinakamalapit na bantay. Ang dahilan kung bakit mapagkakatiwalaan ni Zhao Feng si Mo Tianyi ay dahil kay Zhao Yufei. Siyempre, hindi ibibigay ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang mga alalahanin sa kaligtasan sa iba. Ang dahilan kung bakit niya hinayaang protektahan siya ni Mo Tianyi ay dahil mayroon pa siyang maaasahan. Nalampasan ko na ang pinakamahirap na bahagi ng paglusob sa True Mystic Rank, ang ugat ng batas. Ngayon kailangan ko na lang paikliin at pinuhin ang Source of True Spirit ng Watermoon Pirate. Bagamat nakapikit si Zhao Feng, palagi siyang nag-iiwan ng kaunting focus sa labas ng mundo. Isa pa, nasa kanya pa rin ang maliit na paws ang magnanakaw na nagbabantay sa kanya. Si Zhao Yufei ay maaaring ituring na isang kaibigan na lumaki kasama niya. Kung nagsimulang makipaglaban sina Zhao Feng at Mo Tianyi kay Zhao Yufei ay mas malamang na protektahan ang una. Ang pinakamasamang resulta ay ang pagkabigo ni Zhao Feng na makalusot ngunit walang mga panganib. Sa makatuwid, ang deal na ito ay sulit na subukan. Yufei, narito ang Mystic Flower Saint Liquid. Iniabot ni Zhao Feng ang isang maliit na bote kay Zhao Yufei. Ang Mystic Flower Saint Liquid ay ginawa mula sa 100 Flower Saint Liquid at 3 iba pang mga Saint Liquid, na bumubuo ng pinakamataas na likido. Nakatulong ito sa mga nasa True Spirit Realm na maunawaan ang ugat ng batas at pinataas ang pagkakataong maabot ang True Mystic Rank ng 30%. Mukhang masama ang presyo ni Zhao Feng para sa deal, ngunit ang Mystic Flower Saint Liquid ay mapupunta sa mga kamay ni Zhao Yufei sa huli, kaya hindi ito pinansin ni Zhao Feng. Dagdag pa rito, ang pangunahing gamit ng Mystic Flower Saint Liquid ay upang palakihin ang mga senses ng enerhiya ng pag-iisip, kaya hindi gaanong nakakatulong kay Zhao Feng na nakabuo na ng ugat ng batas. Ang lalaking dilaw na mukha at si Mo Tianyi ay parehong nasa True Mystic Rank at halatang hindi rin ito kailangan. Ang Mystic Flower Saint Liquid ay ibinigay kay Zhao Yufei bilang bahagi ng deal, ngunit walang duda ang pinakamagandang resulta. Brother Zhao Feng, nagkataon na mayroon akong Lightning Mystic Stone mula sa pagpasok sa mana ng clan noong nakaraang pagkakataon. Ibinigay ni Zhao Yufei ang isang natural na purple na bato ng kidlat kay Zhao Feng. Ang hitsura ng batong ito ay agad na naging sanhi ng paggalaw ng Heaven Earth Yuan Chi at ang True Spirit Chi ni Zhao Feng ay nanginginig sa pananabik. Ito ang Lightning Mystic Stone. Ang mga kinakailangan ng batong ito ay dumaan sa hindi mabilang na paghuhugas ng kidlat ng langit at lupa hanggang sa taglay nito ang lalim ng kidlat. Tuwang-tuwa si Zhao Feng nang matanggap niya ang batong ito. Sa mga tuntunin ng halaga, ang Lightning Mystic Stone ni Zhao Feng ay hindi mas mababa kaysa sa Mystic Flower Saint Liquid. Ang eksenang ito ay halatang nahulog sa mga mata ni Mo Tianyi. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan nina Zhao Feng at Zhao Yufei ay nagparamdam sa kanya na komplikado. Kahit na sa mundo ng mga angkan, ang mga Marshall Brothers ay kalkulahin ang isa't isa at papatayin pa sila kung may sapat na tubo. Sanay na si Mo Tianyi dito at malungkot, malamig. Sa kabilang banda, sina Zhao Feng at Zhao Yufei ay walang anumang mga trick. Sa bagay, sabay lumaki ang dalawa. Noong huling beses humiling ang isang martial uncle na ipagpalit ang isang bagay para sa Lightning Mystic na bato kay Sister Yufei, ngunit naalala ko ang sinabi niya na ipinagpalit na niya ang Lightning Mystic Stone. Hindi ko akalain na mayroon pa pala siya. Kumikislap ang mga mata ng lalaking nakaharap sa dilaw na hulaan ang koneksyon ng dalawa. May kaugnayan sa dugo kaya ang dalawang ito. Ang kuweba ay patay na tahimik. Hinawakan ni Zhao Feng ang Lightning Mystic Stone at ang mga butil ng purong Lightning Essence ay sinipsip sa kanyang katawan, pagkatapos ay dinalisay ng kanyang True Spirit Lightning Fire. Noong una ay nag-aalala si Zhao Feng na ang kanyang Lightning Inheritance Source of True Spirit ay mapapalitan ng mga pirata ng Watermoon, ngunit sa Lightning Mystic Stone, ang proseso ay bumagal ng husto.
Ang ikinagulat ni Zhao Feng ay ang kidlat sa loob ng Lightning Mystic Stone ay mas tugma sa kalikasan at mas dalisay kaysa sa kanyang sariling Lightning Inheritance. Ang mga insight sa kidlat na nakapaloob dito ay maaaring maperpekto at mapunan muli ang pangunawa ni Zhao Feng sa kidlat. Sa loob ng kanyang isip, ang tore na kumakatawan sa Lightning Inheritance. Ang ikalawang palapag ay ganap na lumiwanag at ang ikatlong palapag ay may mga palatandaan ng liwanag na lumilitaw. Walang kamalay-malay na naabot na ni Zhao Feng ang rurok ng ikalawang palapag at ayon sa paglalarawan ng Lightning Inheritance, ang ikatlong palapag ay nangangailangan ng paglilinang ng True Lord rank para maunawaan. Lumitaw ang sizzles ng Asher Lightning sa paligid ni Zhao Feng at mabilis na gumalaw, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumama sa maliit na pasang magnanakaw. Mabagal na lumipas ang oras. Patuloy na hinihigop ni Zhao Feng ang asensya ng Lightning Mystic Stone habang sinisipsip at dinadalisay din ang pinagmumulan ng True Spirit ng Watermoon Pirate. Nangangahulugan pa rin ito na ang source of True Spirit ni Zhao Feng ay pinangungunahan ng kapangyarihan ng kidlat. Sa kabila, natanggap ni Zhao Yufei ang Mystic Flower Saint Liquid at nakaramdam siya ng panibagong sigla. Ang kanyang sitwasyon ay ganap na kabaligtaran ng kay Zhao Feng. Ang antas ng enerhiyang pangkaisipan ni Zhao Feng ay nalampasan ang kanyang paglilinang at ang kanyang True Spirit Chi ang kulang samantalang ang linya ng bloodline ni Zhao Yufei ay bumalik sa kanyang ninuno at may mataas na pagkakatugma sa Heaven Earth Yuan Chi. Ang kanyang True Spirit Chi ay dalisay, at maaaring maging ang kanyang laman ay maaaring sumanib sa Heaven Earth Yuan Chi. Ang True Spirit Yuan Chi na mayroon siya ay ilang beses na karaniwan. Nangangahulugan ito na hanggat sapat ang kanyang mental energy level, mabilis na mapapalaki ni Zhao Yufei ang kanyang cultivation. Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang lahat ng ito sa isang sulyap. Dapat sabihin na sina Zhao Feng at Zhao Yufei ay nagtulungan sa isa't isa at biglang naalala ng una na yin-yang trading technique. Kung magagamit ito, ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Feng ay maaaring makatulong kay Zhao Yufei at ang dalisay na True Spirit Chi ni Zhao Yufei ay maaaring makatulong kay Zhao Feng. Gayunpaman, ang ideyang ito ay sumagi sa isip ni Zhao Feng. Tulad ng sinabi ng pirata ng Watermoon, kahit na ang Mystic Flower Treasured Bible ay makapangyarihan, hindi ito ang pinakamagandang landas. Noong nag-iisa sina Zhao Feng at Zhao Yufei, ginagawa ni Mo Tianyi at ng kanyang mga kasama ang kanilang trabaho. Nariyan ang paminsan-minsang henyo na pumunta rito at si Mo Tianyi at mga kasama at hahabulin sila. Ang Dragon Blessing ni Zhao Feng ay napakalaki at ang mga nakalapit ay madaling makaramdam nito. Sa lakas ni Mo Tianyi at ng kumpanya at basbas ng dragon, ang mga normal na henyo na dumaan ay kadalasang mabilis na umaatres. Hanggat hindi nila nakikilala ang napakahusay na kamanghamanghang henyo, hindi kailangang matakot si Mo Tianyi sa anuman. Ang tanging inaalala niya ay paano kung dumating ang napakaraming kamanghamanghang henyo. Hanggat ang napakaraming kamanghamanghang henyo ay hindi nakatagpo ng iba, sila ay walang kapantay na pag-iral. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon ay maaaring makatakas si Mo Tianyi kung makakatagpo siya ng napakaraming kamanghamanghang henyo ngunit ngayon ay kailangan niyang bantayan si Zhao Feng. Kahit na hindi dahil kay Zhao Feng kailangan pa rin niyang alagaan ang kanyang junior martial sister na isa ring disipulo ng isang sovereign. Ang Zhao Feng na ito ay siguradong marunong magplano at kinaladkad din si Sister Yufei pababa. Alam ni Mo Tianyi na hindi siya maaaring umatras. Si Zhao Feng ay nasa bangka na ngayon ng Heavenly Yuan Clan. Sa ikalawang araw na si Zhao Feng ay nasa pag-iisa, isang first-tier na henyo ang dumating. Kung ito ay isang normal na first-tier na henyo tulad ni Natchin Kanwo, si Yasian Shang o kumpanya, tiwala si Mo Tianyi na maaalagaan niya sila. Gayunpaman, ang unang antas ng henyo na ito ay ang kahalili ng isa sa tatlong pangunahing pamilya ng mata, ang pamilyang Touba, ang Touba Chi. Ang pagganap ni Touba Chi ay mas mahusay kaysa kay Mo Tianyi sa Sacred True Dragon Gathering. Sa hangin ay nagkatinginan sina Mo Tianyi at Touba Chi. Si Touba Chi ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha at hindi natakot sa dalawang True Mystic rank. Ang kanyang Heavenly Piercing Eye ay halos agad na laslas sa kanyang kalaban at bihirang maiiwasan. Naging tense ang kapaligiran at interesado ang mga tao sa labas ng bulan ng liwanag sa susunod na mangyayari.
Malinaw na alam ng mga sovereigns at mga manunood na pinoprotektahan ni Mo Tianyi si Zhao Fang. Weng. Ho. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang lumabas mula sa ilog at tila lumitaw ang malabong anino ng isang gintong dragon. Nanlamig ang puso ni Toubachi, at isang malamig na mata ang tila nakatutok sa kanya. Sa muling pagtingin sa gintong dragon, si Toubachi ay tila may nahuhulaan, at ang kanyang ekspresyon ay naging mataimtim. Shua. Agad na tumalikod si Toubachi at umalis. Nakaharap sa ika-6 na pinakamalakas na may hawak ng Dragon Blessing at isang taong may makapangyarihang eye bloodline, walang tiwala si Toubachi lalo na kay Mo Tianyi at kasama doon. Napanood niya ang labanan ni Zhao Fang at Goddess Bingwei at narinig niya ang balita ng Ghost-Eyed na natalo ni Zhao Fang. Dahil dito ay pinili niyang umatras. Ho! Nagpakawala ng hininga si Mo Tianyi at ang kumpanya. Ang Heavenly Piercing Eye ni Toubachi ay nakakatakot at mahirap labanan. Bago pa nagkaroon ng first-tier expert na natalo ni Toubachi sa isang mata. Kahit si Mo Tianyi ay hindi alam ang kahihinatnan kung lalabanan niya si Toubachi. Mukhang napakalaki ng katanyagan ng ika-6 na dragon. Hindi maiwasan ng lalaking dilaw ang mukha na tumingin sa lawa at magsabi. Bumalik si Zhao Fang sa kanyang kuweba at ipinagpatuloy ang pagtatanim. Dahil nabuo na niya ang ugat ng batas, kailangan lang ni Zhao Fang na baguhin at dalisayan ang True Spirit Chi, para makaalis siya sa cultivation anumang oras na gusto niya. Anumang oras ang isang makapangyarihang henyo ay lumitaw at hindi umatras ay maglalabas ng aura si Zhao Fang. Bukod sa 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo ay walang nang ahas na lumaban kay Zhao Fang na kasama si Mo Tianyi. Mabilis na lumipas ang 3 araw, at ang source of true spirit ni Zhao Fang ay lumawak sa pinakamataas na true human rank. Medyo malayo na siya para maabot ang true mystic rank. Napakabilis ng rate ng paglago ng taong ito. Kinagat ni Mo Tianyi ang kanyang dila. Naisip niya na kakailanganin ni Zhao Fang ng 10 hanggang 15 araw para maabot ang true mystic rank pero sa ngayon, parang 4 o 5 lang ang kailangan niya. Ito na ang huling araw. Ingatan mong mabuti. Huminga ng malalim si Zhao Fang at tumutok sa paglilinang. Sa totoo lang, dahil narito sina Zhao Fang at Mo Tianyi maraming mga henyo ang naglagay sa lugar na ito bilang isang ipinagbabawal na lugar. Wala masyadong tao ang pumunta dito. Gayunpaman, sa mismong araw na ito, isang surge ng malakas na aura ang nagmula sa harapan. Isang nagniningning na dragon ang makikita. Hindi maganda. May paparating na mahusay na kamanghamanghang henyo. Si Mo Tianyi at ang dilaw na mukha ng lalaki ay parehong nagbago ng malaki at agad na binalaan si Zhao Fang. Napakahusay na kamanghamanghang henyo. Baka si Goddess Bingwei. Bumaba ang ekspresyon ni Zhao Fang. Binuksan niya ang kanyang God Spiritual Eye at tumingin sa labas. Sa hangin isang magandang babae ang nakaupo sa isang malaking makukulay na ibon at may hawak na 5 kulay na latigo na salamin. Ang kanyang mga mata ay dalisay at maliwanag. Mahusay na kamanghamanghang henyo. Tantay Lanyo. Si Mo Tianyi at ang lalaking dilaw na mukha ay napasigaw sa gulat. King of Gods, Kabanata 366. Yu Tianhao. Ang bagong dating ay si Tantay Lanyo, isa sa mga pinakanatatanging mahusay na kamanghamanghang henyo. Si Tantay Lanyo ay nakasuot ng kulay na damit at nagsiwalat ng snow white na mahabang binti. Siya ay lubhang kaakit-akit at tulad ng babae sa katabi. Sa mga tuntunin ng dalisay na paglilinang, si Tantay Lanyo ang pinakamababa sa 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo, katulad ni Mo Tianyi. Gayunpaman, ngayon ay seryoso ang ekspresyon ni Mo Tianyi. Ang kalaban ay isang beast tamer at ang kanilang pinakamalaking tiwala ay hindi ang kanilang mga sarili kundi ang kanilang mga espiritual na alagang hayop. Halimbawa, ang malaking dala ng battle power ni Tantay Lanyo ay maihahambing sa pinakamataas na true mystic rank at mayroon siyang kabuuang 2 alagang hayop tulad nito. Ang mas nakakatakot ay mayroon pa ring king card si Tantay Lanyo at ang Horned Earth Dragon ay isang sinaunang halimaw na may makapangyarihang bloodline na ang battle power ay malapit sa True Lord rank. Mayroon din siyang higit sa 100 espiritual na alagang hayop na may kakaibang kakayahan at kayang harapin ang lahat ng uri ng sitwasyon. Higit pa rito, bilang numero 1 henyo ng pinakamahusay na pamilyang Taemang,
ang pinagmumulan ng enerhiya ng isip ni Tantay Lanyo ay napakalakas at malapit sa True Lord rank. Habang papalapit si Tantay Lanyo, ang ibon na maihahambing sa pinakamataas na True Lord rank ay nagdulot ng panggigipit kay Motiaini at sa kumpanyang natarante sa kanilang mga puso. So, ang bilis ng paglipad ni Tantay Lanyo ay napakabilis at bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay habang nakalock siya kay Motiaini at sa kanyang mga kasama. Kasabay nito, isang malakas na basbas ng dragon ang bumangon mula sa ilog na halos kapantay ng Tantay Lanyo. Sa loob ng kuweba ay nakalock si Zhao Feng kay Tantay Lanyo gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Ang babaeng ito ay may malaking pinagmumulan ng enerhiya sa pag-iisip at maaaring gumamit ng enerhiya sa pag-iisip ng maayos. Nakaramdam ng kaguluhan si Zhao Feng. Nangangahulugan ito na si Tantay Lanyo ay may malakas na katatagan patungo sa bloodline ng mata ni Zhao Feng at higit na nalampasan si Goddess Bingwei. Maaaring siya ang kalaban ni Zhao Feng. Hindi itinago ni Zhao Feng ang kanyang aura at ginamit ang kanyang God Spiritual Eye para balon si Tantay Lanyo. Kung may masamang intensyon si Tantay Lanyo, kailangan ni Zhao Feng na makipagtulungan kay Motiaini at sa kanyang mga kasama para labanan siya. Hihihi, ikaw si Zhao Feng. Iminumungkahi ko sa iyo na huwag subukan ang anumang bagay. Ang iyong mental energy ay walang silbi laban sa akin. Ang spiritual sense ni Tantay Lanyo ay nasa pinakamataas na antas sa gitna ng 5 napakahusay na kahanga-hanga at hindi nagtagal ay natagpuan ang posisyon ni Zhao Feng. Hindi kumikibo si Zhao Feng at walang sinabi. Ang kanyang bloodline ng mata ay biased sa mental energy at sumakit ang kanyang ulo sa pagkikita ni Tantay Lanyo. Ano, natatakot? Ngumiti si Tantay Lanyo at iwinagayway ang kanyang 5 kulay na latigo patungo sa ilog, na napunit ang kabuuan nito. Dumaloy ang mga alon patungo sa kuwebang kinaroroonan ni Zhao Feng. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Ang mga kilos ni Tantay Lanyo ay nagpapagalit sa kanya. Lightning Fire God's Eye. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumislap na may Asher Lighting Fire. Ho! Sinunog ng malinaw na apoy ng kidlat ang ibon sa ilalim ng mga paa ni Tantay Lanyo. Agad-agad, ang may kulay na ibon ay nagpakawala ng hiyawan na maririnig sa 12-dosenang milya. Maaaring masunog ng apoy ng kidlat ang pisikal at mental na dimensyon ng enerhiya. Bagamat hindi gaanong nasugatan ang may kulay na ibon ay masakit ito at muntik nang itapon si Tantay Lanyo. How dare you saktan ang aking munting kulay na maya? Sigaw ni Tantay Lanyo at pamitik sa ere bago pinatatag ang sarili. Magulo ang buhok niya at parang nagulo. Bow! Isa pang mental energy sound attack ang tumama sa may kulay na ibon, na nagpabaliw sa huli at nagpatarante kay Tantay Lanyo. Hihihi, kahit na ang bloodline ko sa mata ay maaaring walang masyadong epekto sa iyo na may malakas na pinagmumulan ng mental energy, isa pa rin akong half-beast tamer at may mga paraan para saktan ang iyong espiritual na alagang hayop. Napangiti si Zhao Feng habang sinasabi niya ang dimensyon ng mental energy. Bilang isang beast tamer, minahal ni Tantay Lanyo ang bawat isa sa kanyang mga espiritual na alagang hayop at ilang araw na ang nakalipas ay nakipag-away siya kay Yu Tianhao, nasugatan ang ilan sa kanyang mas malalakas na espiritual na alagang hayop. Gayunpaman, hindi niya inasahan na makakatagpo siya ng isa pang maligalig na tao na sasalakay sa kanyang mga espiritual na alagang hayop. Kinagat ni Tantay Lanyo ang kanyang labi at nag-alinlangan kung tatawagan ang Horned Earth Dragon Beast, ang kanyang king card ngunit sa sandaling ito ay lumitaw sa kanyang isipan ang labanan ni Zhao Feng at Goddess Bingwei. Napakaraming pamamaraan ni Zhao Feng at may malakas na depensa. Kung hindi niya siya kayang tapusin, ito ay kapareho ng pananakit sa isang mahirap na figure na halos kasing lakas ng isang napakalaki na henyo. Habang si Tantay Lanyo ay nag-aalangan ng isa pang dumadagandong na pagbabasbas ng dragon na mas malakas pa kay Zhao Feng at lumitaw si Tantay Lanyo. Isang nagniningning na gintong dragon ang makikita mula sa malayo. Pagkatapos tumuon upang makita kung sino ito, lahat sila ay natakot. Ang bagong dating ay isang kabataang itim ang buhok at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng universo. Ang bawat kilos niya ay naglalaman ng kumpiyansa at pag-iisa. Napakabilis mong nahuli. Bulalas ni Tantay Lanyo. So, hindi man lang lumingon ay tinawag niya ang may kulay na ibon at mabilis na tumakbo sa malayo.
Kung mayroong sino man na maaaring patuloy na talunin si Tantay Lanyo sa Sacred True Dragon Gathering, magkakaroon lamang ng isang tao. Yu Tianhao. Huminga ng malalim si Mo Tianyi at ang lalaking may dilaw na mukha. Ang itim na buhok na kabataan ay ang nangungunang henyo sa mga kontinente na nalampasan ang mga henyo ng iba pang henerasyon. Bagamat tila mabagal ang paglalakad ni Yu Tianhao, ang kanyang bilis ay napakabilis at napapikit sa direksyong ito. Walang gana makipaglaban si Tantay Lanyo. Sa pag-iisip tungkol sa labanan ilang araw na ang nakalipas, si Tantay Lanyo ay nabigla pa rin. Si Yu Tianhao ay isang ganid sa pakikipag-away na hinamon sina Tantay Lanyo at Shi Chengtian sa parehong oras ng hindi nadedehado. Pagkatapos ng labanang iyon, ilan sa mga espiritual na alagang hayop ni Tantay Lanyo ang nasugatan kabilang ang Horned Earth Dragon Beast. Maging si Shi Chengtian na dalubhasa sa depensa ay natatakpan ng mga pinsala. Kung hindi dahil naakit ni Shi Chengtian si Yu Tianhao palayo, malamang na mas malaki ang pagkatalo ni Tantay Lanyo. Kaya naman, nagsimulang tumakbo si Tantay Lanyo nang makita niya si Yu Tianhao. Bago pa makahinga si Mo Tianyi at ang kumpanya para sa pag-alis ni Tantay Lanyo, isa pang mas nakakatakot na pag-iral ang dumating. Yu Tianhao. Sapat na ang pangalang ito para mayanig ang Sacred True Dragon Gathering at matakot dito ang sinumang henyo. Ang iba pang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay magiging maingat at atres kapag nakilala nila siya. Shua. Shua. Sa loob ng ilang hakbang ay lumitaw na si Yu Tianhao kung saan naroon si Mo Tianyi. Mabilis siyang tumakas. Bulong ni Yu Tianhao sa sarili. Sa mga tuntunin ng bilis ng paglipad, wala siyang gaanong kalamangan laban sa kanyang lumilipad na hayop. Hindi niya maabyutin ang isang mahusay na kamanghamanghang henyo na nakatuon lamang sa pagtakas. Tumayo si Yu Tianhao sa hangin at pinaalis si Tantay Lanyo gamit ang kanyang mga mata. Bigla, iginala ng kanyang mga mata ang lalim ng ilog. Si Mo Tianyi at ang lalaking dilaw na mukha ay parehong umatras dito. Nang tumingin ang tingin ni Yu Tianhao sa isang aura na maihahambing sa True Lord rank ay lumitaw. Parehong naramdaman nina Mo Tianyi at Zhao Feng na hindi makahinga at ang kanilang True Spirit Chi ay bahagyang pinaghigpitan. Kung tama ang hula ni Zhao Feng, si Yu Tianhao ay may pinakamataas na True Mystic rank cultivation ngunit ang mental energy level ng True Lord rank. Naglakas loob ba ang ika-6 na Dragon Blessing Genius na labanan ako? Hindi agad nakagalaw si Yu Tianhao at sumilay ang ngiti sa kanyang bibig. Isang malakas na kumpiyansa at hangarin sa labanan ang bumangon mula sa kanya. Bumagsak ang puso ni Zhao Feng. Hindi niya akalain na pinapansin siya ni Yu Tianhao at hinahamon pa siya ngayon. Ang emosyon ni Mo Tianyi ay komplikado sa gilid. Si Yu Tianhao ay isang total battle maniac ngunit bihirang hamanin ang sinuman lalo na ang mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, si Zhao Feng ay pumasok sa mga mata ni Yu Tianhao at naging isang kalaban. Upang makita bilang kalaban ng numero 1 kamanghamanghang henyo, gaano kahalaga ang kaluwalhatian na ito. Kahit papaano ay nakilahok si Mo Tianyi sa dalawang Sacred True Dragon Gathering ngunit hindi siya pinansin ni Yu Tianhao at madali siyang natalo. Ang pagharap sa hamon ni Yu Tianhao ay tahimik si Zhao Feng. Naalala niya ang unparalleled Under the Heavens move ni Yu Tianhao na mayroong napakatinding opensa, layunin sa labanan at kumpiyansa. Ang kumpiyansa at paniniwalang iyon ay mas malakas kaysa sa anumang layunin ng espada o talam na nakita ni Zhao Feng. Ang pag-iisip lamang na iyon ay maaaring durugan ang layunin ng talam ni Tian Yunji, sirain ang layunin ng espada ni Kang Yuyo at matakot sa mga multo at Diyos. Sa puntong ito ng panahon, si Yu Tianhao ay nasa himpapawid at ang kanyang pinakamataas na kumpiyansa at paniniwala lamang ay maaaring talunin ang kanyang mga kalaban. Nayanig ang puso ni Mo Tianyi, Zhao Yufei at ang dilaw na mukha ng lalaki. Para bang isang demonyong Diyos ang nasa ibabaw nila. Malinaw na maririnig ang kanilang mga tibok ng puso. Tahimik na nakatayo doon si Yu Tianhao, naghihintay. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Zhao Feng at ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng labanan. Hindi agad siya umatake bilang paggalang. Iniisip ang kabataang mas bata sa kanya ng 10 taon at kung paano siya hindi sumuko at gumawa ng milagro, hinangaan siya ni Yu Tianhao.
Ramdam ni Mo Tianyi at ng kanyang mga kasama ang kanyang estado ng puso. Kung ito ay isa pang kalaban o kahit isang mahusay na kamanghamanghang henyo, maaaring umatake si Yu Tianhao ng walang pag-aalinlangan. Mula dito ay makikita ang kahalagahan ni Zhao Feng kay Yu Tianhao. Talagang karapat-dapat na maging number 1 genius. Kasalukuyang hindi ako ang iyong kapareha ngunit maaari akong magrekomenda ng isang tao sa iyo. Dahan-daang nagsalita si Zhao Feng. Ang malaking pinagmumulan ng mental energy ng God's Spiritual Eyes ay ginawang matatag si Zhao Feng kahit na humarap sa layunin ng labanan ni Yu Tianhao. Napataas din ito ang rating ni Yu Tianhao sa kanya. Magrekomenda ng isang kalaban. Hindi lamang si Yu Tianhao ang nagulat, maging si Mo Tianyi at ang mga kasama ay nagulat. Sino pa ang makakalaban ni Yu Tianhao bukod sa napakahusay na kamanghamanghang henyo sa Sacred True Dragon Gathering? Maghanap ng isang taong tinatawag na Xin Wuang. Nilabanan niya ako sa isang drone noong nakaraan kahit na nililimitahan niya ang kanyang paglilinang. Nandito rin siya sa lugar na ito. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Zhao Feng. Sa ngayon, siya ay nasa kritikal na punto ng pagpasok sa True Mystic rank at hindi ito ang pinakamagandang oras para makipaglaban. Gayunpaman, ang isang baliw sa labanan tulad ni Yu Tianhao ay hindi ganoon kadaling paalisan. Sa makatuwid, nag-flash ang isip ni Zhao Feng at nag-isip ng isang magandang plano. Yu Tianhao, gusto mo akong kalabanan? Wala akong oras sa ngayon, ngunit maaari kong irekomende sa iyo ang isang taong kasing lakas ko. Nagkataon lang, si Xin Wuang ay isang taong hindi nakikita ni Zhao Feng, kaya hinayaan niya ang numero 1 henyo na si Yu Tianhao na subukan siya. Sige. Tumanggo si Yu Tianhao. Mukhang interesado siya sa Xin Wuang na binanggit ni Zhao Feng at marahil ay nakita rin niya na si Zhao Feng ay nasa kritikal na punto kaya hindi na siya nag-abala pang manatili at lumipad. King of Gods, Kabanata 367. Tagumpay. Sa loob ng kuweba. Ang pagpapaalis kay Yu Tianhao sa kanilang mga mata ay mas gamaan ang pakiramdam ni Mo Tianyi at ng kumpanya. Ang dilaw na mukha na lalaki ay tumawa. Ang pagdidirekta ng agos palayo ay napakagandang lansihin. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ni Yu Tianhao kapag nalaman niyang ang huli ay hindi tulad ng iniisip niya. Zhao Feng, sigurado ka bang maakit ni Xin Wuang ang atensyon ni Yu Tianhao? Nagtataka ang mukha ni Mo Tianyi. Hindi mapalagay ang dalawa. Alam ni Mo Tianyi ang lakas ni Xin Wuang. Nauna nang nag-sparring ang dalawa at nanalo si Mo Tianyi. Kailangan niyang aminin na si Xin Wuang ay bihasa ngunit upang labanan ang isang napakaraming kamanghamanghang henyo. Siya ay hindi bababa sa isang antas o dalawang ang layo. Si Xin Wuang ay hindi nasusukat at gusto kong makita ang kanyang lakas ngunit sa pagkakataong ito. Ang kanyang kalaban ay ang number genius sa kontinente. Tingnan natin kung makakapagbigay siya ng mga sorpresa. Sabi ni Zhao Feng na hindi sigurado. Hindi siya sigurado kung mahahadlangan ni Xin Wuang si Yu Tianhao. Kung tutusin si Yu Tianhao ay isang pinili na dumurog sa mga henyo ng 12-dosenang henerasyon at nalampasan pa ang Scarlet Moon Religion Patriarch at Sword Saint Ye Wuxi noong sila ay kaedad niya. Si Yu Tianhao ay maaaring ilarawan bilang ang pinakatalentadong prodigy kailanman. Gayunpaman, ginawa rin ito ni Zhao Feng batay sa instinct. Maraming palaisipan sa buhay niya. Halimbawa, ang kasaysayan ng God's Spiritual Eye na ito at ang dating may-ari nito. Anong uri kung ang pagiging ito? Halimbawa, ano ang punto ng mga sumpa ng 100 Graves Forbidden Ground? Paano maiuugnay ang sinaunang arena sa mga mana? Ang lahat ng ito ay palaisipan at sa puso ni Zhao Feng ay isa rin si Xin Wuang. Bumalik sa Sun Feather City sa Genius Summit, si Xin Wuang ay may mga layunin. Sa oras na iyon ang lahat ay nasa Consolidated Realm at gumuhit kay Zhao Feng pagkatapos na sugpuin ang kanyang cultivation ng isang ranggo. Umalis na siya noon, at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pagkatapos ng pag-alis ni Yu Tianhao, nakuha ni Zhao Feng ang oras na magagamit upang subukan at maabot ang True Mystic rank. Sa totoo lang, walang bottleneck para sa kanya, kaunting oras lang ang kailangan. Sa loob ng kanyang dantian sizzles ng Lightning True Spirit Chi ay nilinis ang kanyang katawan at sumanib sa kanya.
Bukod sa lightning true spirit chi mayroon ding masamang true spirit chi na nagmula sa Mystic Flower Treasured Bible. Upang gawing nangingibabaw na puwersa ang lightning inheritance, sinipsip ni Zhao Fang ang enerhiya sa loob ng lightning mystic stone at naunawaan ang pinagmulan ng lightning. Hindi lamang mabilis na tumaas ang true force ni Zhao Fang, ang kanyang mga insight ay tumataas din ng mabilis. Wu! Ang True Spirit Lightning Flame sa loob ng dantian ni Zhao Fang ay nipino ang True Spirit Chi sa loob ng kanyang katawan at sa paglawak ng source ng True Spirit, ang kapangyarihan ng True Spirit Lightning Flame ay tumaas din. Ang isang bahagi ng kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eyes ni Zhao Fang ay nagmula sa True Spirit Lightning Flame na ito. Sa makatuwid, sa huling sandali ay sinisikap niyang dalisayan at pinuhin itong Lightning Fire God's Eyes. Mabagal na lumipas ang oras at sa huling punto ng huling araw, ang True Spirit Aura ni Zhao Fang ay nagsimulang mag-condense at mas lumalim. Ang dalawang tagapagtanggol ay may komplikadong mga ekspresyon. Ang paglaki ni Zhao Fang sa loob ng ilang araw ay hindi bababa sa ilang taon hanggang sa isang dekada ng pagsusumikap mula sa isang henyo. Sigurado si Mo Tianyi na si Zhao Fang ay nakatagpo ng ilang kapalaran. Kahit papaano ang source of true spirit sa loob ng kanyang katawan ay hindi maipaliwanag. Sa kabila, ang kay Zhao Yufei ay sarado at pagkatapos uminom ng Mystic Flower Saint Liquid, ang kanyang katawan ay naglabas ng isang compact na mental energy aura. Ang Mystic Flower Saint Liquid ay maaaring lubos na magpapataas ng mental energy sense ng isang tao at kapaki-pakinabang para sa pag-unawa sa ugat ng batas. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ang mga palatandaan ng ugat ng batas na lumitaw sa katawan ni Zhao Yufei. Nabuo na ni Sister Yufei ang simula ng isang ugat ng batas. Bahagyang nagulat si Mo Tianyi. Sa paglipas ng panahon, lumalakas ang ugat ng batas ni Zhao Yufei. Nakaramdam ng kakaibang aura si Zhao Fang. Ang kalapit na rate ng aktibidad ng Heaven Earth Yuan Qi ay 12-dosenang beses na higit sa karaniwan. Ang Heaven Earth Yuan Qi na ito ay sobrang malapit kay Zhao Yufei at nakipagsiksikan sa kanya. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye upang tingnan ito ng malapitan. Sa himpapawid ay hindi mabilang na mga kislap ng Heaven Earth Yuan Qi ang dumaloy mula sa bawat direksyon at lumapit kay Zhao Yufei. Si Zhao Yufei ay parang magnet na umaakit sa Heaven Earth Yuan Qi. Ang bloodline ni Yufei ay may nakakagulat na pagkakatugma sa Heaven Earth Yuan Qi. Matapos mabuo ang ugat ng batas, ang rate ng pagkakatugma ay tila pinalaki ng 10 beses. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay natigilan sa kanyang pinag-aralan. Higit pa rito, nalaman niyang ang laman at dugo ni Zhao Yufei ay maaaring sumipsip at sumanib sa Heaven Earth Yuan Qi. Purong puti at kasing kinis ng jade ang balat niya. Hindi ka panipaniwala. Nakatanggap din si Zhao Fang ng ilang benepisyo mula rito. Nahuli ng kanyang ugat ng batas ang kidlat na Heaven Earth Yuan Qi sa malapit. Para bang si Zhao Fang ay nakaupo sa tabi ng isang Heaven Earth Yuan Qi magnet at ang mga benepisyo mula rito ay hindi ka panipaniwala. Mukhang madodoble ang bilis ng paglusot ko. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Si Zhao Yufei ay parang kanyang maswerteng bituin. Una niyang dinala sa kanya ang Lightning Mystic Stone pagkatapos ay naakit ang napakaraming Heaven Earth Yuan Qi. Ang hangin sa itaas ng ilog kung saan nagtanim ang dalawa ay nagsimulang kumislap ng kidlat at iba pang mga kulay. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga henyo ay itinakda ang lugar na ito bilang isang ipinagbabawal na sona at hindi ng ahas na lumapit. Marami ang nakakaalam na mayroong ika-6 na Dragon Blessing na henyo na si Zhao Fang at unang tier na si Mo Tianyi doon. Nang walang isang napakahusay na kamanghamanghang henyo, walang sino man ang nang-ahas na makipagsapalaran doon. Karamihan sa iba pang napakahusay na mga kahanga-hanga ay alam din ito. Dumaan sina Yu Tianhao at Tantay Lanyo ngunit walang labanan. Sa isang bundok sa timog, ang mga mata ni Goddess Bingwei ay malamig na tumingin sa kinaroroonan ni Zhao Fang na may puot at ayaw. Zhao Fang, kaya palagi kang nagtatago sa paglilinang. Mukhang hindi pa umabot sa True Mystic rank ang iyong tunay na cultivation at kalahating level pa lang ang layo mula sa mahuhusay na kamanghamanghang henyo. Nanlamig ang mukha ni Goddess Bingwei. Shua. Ang kanyang figure ay kumislap at nawala sa bundok. Hindi siya tumungo sa kinaroroonan ni Zhao Fang at sa halip ay pumunta sa kabilang direksyon.
Ang kapangyarihan ng bloodline ni Zhao Fang ay sumasalungat sa akin at may malakas na depensa. Basta ako lang ang hindi niya kayang alagaan. Hindi nabulag ng puot si Goddess Bingwei. Kahit na pumunta siya, kaharap si Zhao Fang, Mo Tianyi at ng kanyang mga kasama, hindi siya mananalo. Sa makatuwid, hindi nagtagal ay nagkaroon ng plano si Goddess Bingwei. Maghanap ng mga katulong. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng isa pang napakahusay na kamangha-manghang henyo na hindi nalabanan ni Zhao Fang ay tataas ang pagkakataong manalo. Bukod sa kanya, ang iba pang napakahusay na kamangha-manghang henyo ay sina Yu Tianhao, Tai Yun Shuangzi, Tan Tailanyo at Shi Chengtian. Agad na ibinukod ni Goddess Bingwei si Yu Tianhao. Si Yu Tianhao ay nag-iisa at hindi pinapayagan ang kanyang sarili na makipagtulungan laban sa isang tao lalo na kung ang isang tao ay hindi isang napakahusay na kamangha-manghang henyo. Sa buong Sacred True Dragon Gathering, hindi kailangan ni Yu Tianhao na makipagtulungan sa sinuman para talunin sila. Susunod, Tai Yun Shuangzi. Malakas si Tai Yun Shuangzi ngunit malupit at tuso. Ang kanyang saloobin ay madalas na nagbabago. Mahirap makipagtulungan sa kanya ngunit sulit itong subukan. Naningkit ang mga mata ni Goddess Bingwei. Sumunod ay sina Tan Tailanyo at Shi Chengtian. Inalis ni Goddess Bingwei si Tan Tailanyo. Bago pa nakipagtulungan si Tan Tailanyo kay Shi Chengtian upang labanan si Yu Tianhao ngunit hindi lamang sila nanalo, mayroon din silang ilang pagkatalo. Tinambangan din ni Goddess Bingwei na palihim na nagtatago si Tan Tailanyo at medyo malaki ang pagkalugi ng huli. Kasabay nito, kinasusuklaman niya ngayon si Goddess Bingwei. Sa makatuwid, ang tanging dalawang pagpipilian ay sina Tai Yun Shuangzi at Shi Chengtian. Ang Tai Yun Shuangzi ay binubuo ng dalawang magkapatid na ibig sabihin ay doble ang kanilang lakas kapag nagtutulungan. Si Shi Chengtian ay may dugong Stoneheart at may matinding depensa. Minsan niyang kinuha ang mga pag-atake ni Yu Tianhao at may talento sa gravity. Hinanap ni Goddess Bingwei ang dalawang mahuhusay na kamangha-manghang henyo na ito. Kitang-kita ang aura ng bapakahusay na kamangha-manghang henyo sa lugar na ito. Pagkatapos noon, natagpuan ni Goddess Bingwei ang mamamatay tao na si Tai Yun Shuangzi. Sa limang napakahusay na kamangha-manghang henyo, ang Dragon Blessing ni Tai Yun Shuangzi ay nasa ibaba lamang ni Yu Tianhao. Hihihi. Ice Beauty, para saan ka nandito? Ang dalawang ulo at apat na mata ni Tai Yun Shuangzi ay kinokontrol ang espada at talam na parang halimaw ng pagpatay. May natirang dugo pa ang isa sa mga bibig doon na agad dinidilaan. Ang dalawang pares ng mga mata ni Tai Yun Shuangzi ay tumingin sa katawan ni Goddess Bingwei, lalo na ang mga dibdib at binti na may pagnanasa at kasakiman. Nagsalubong ang mga kilay ni Goddess Bingwei na halatang naiinis. Kung ito ay ibang tao, gagawin niya itong isang bloke ng yelo na may extreme northern ice wind. Gayunpaman, si Tai Yun Shuangzi ay isang napakahusay na kamangha-manghang henyo sa kanyang antas na may kapangyarihan ding hamanin si Yu Tianhao. Sa yungib, Weng, isang layer ng Asher Lightning ang nakapalibot kay Zhao Fang. Ang kidlat na ito ay hindi kapanipaniwalang maliksi. Maaari itong maging mga sapot ng gagamba o maging mga espada at latigo. Isang marka ng Asher Lightning Mystic Flower ang lumitaw sa noo ni Zhao Fang, naiiba sa marka ng Lightning Inheritance noon. Hindi na magulo ang aura niya kundi maliksi at makamulto, mas natural sa langit at lupa. Ang isang malalim na Asher na Source of True Spirit ay mayroon na ngayong mas malaking dami at mas dalisay kaysa dati. Basag. Ang Lightning Mystic Stone sa loob ng palad ni Zhao Fang ay naging pulbos. Ang lalaking dilaw na mukha at si Mo Tianyi ay parehong may komplikadong ekspresyon at nagpakawala sila ng mahabang hininga. Binigyan sila ni Zhao Fang ng bagong pakiramdam mula sa loob palabas. Matalim ang kanyang tingin na parang kidlat, at ang kanyang asol na buhok ay tila mula sa isang panaginip. Ang Asher Lightning Mystic Flower Mark sa kanyang noo ay nagmukhang mas masama. Sa pagtingin sa kanya, si Zhao Fang ay parang Lord of the Wicked na landas, tiwala at malamig. Zhao Fang, ang bilis mong makalusot ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hindi ba kailangan mong pagtibayin ang iyong pundasyon? Nakita ni Mo Tianyi si Zhao Fang na tumayo at hindi napigil ang magsalita. King of Gods, Kabanata 368.
Labanan muli ang isang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Walang oras, maghanda sa labanan. Si Zhao Feng ay malamig na tumingin sa kanluran habang siya ay bumangon. Nang marinig ito ni Mo Tianyi at ng iba pa ay nawala ang kulay ng kanilang mga mukha. Anong uri ng kalaban ang nagpilit kay Zhao Feng na hindi man lang pagsamahin ang kanyang paglilinang? Shua. Isang makamulto na imahe ang naiwan habang si Zhao Feng ay nawala. Ang bilis naman. Ibinuka ng lalaking dilaw ang mukha at hindi makariyak dito. Ang paggalaw na ito ay lubhang hindi pangkaraniwan at maaaring linlanggan ang mga pandama ng enerhiya ng isip. So, nag-react si Mo Tianyi at agad na sumunod sa likod ng lalaking may dilaw na mukha habang si Zhao Feng ay nakataas na sa ere at malamig na tumingin sa kagubatan sa kanluran. Ilang sandali pa, sa itaas ng kagubatan ay may gintong dragon na may nakakatakot na aura. Nararamdaman ko ang pagpapala ng dragon na ito mula sa malayo. Ito ay malamang na isang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Bumagsak ang puso ni Mo Tianyi ngunit sa pag-aakalang mayroon siyang isa pang parang napakahusay na kamanghamanghang henyo sa tabi niya, may kaunting mga inaasahan mula sa kanya. Naghintay si Zhao Feng sa hangin na may tame-time na ekspresyon. Weng! Lalong lumakas ang pagbabasbas ng dragon sa kagubatan. May isang gintong dragon doon. Teka, hindi. May dalawa. Hindi maganda. Dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Bulalas ni Mo Tianyi at ng lalaking dilaw ang mukha. Hindi katakataka na ang kalmado na si Zhao Feng ay may ganoong solemn na ekspresyon. Takbo. Si Mo Tianyi at ang mga kasama ay likas na nag-isip. Isang napahusay na kamanghamanghang henyo lang ang nakakatakot at ngayon ay dalawa na. Umalis kayong dalawa at protektahan si Yu Fei. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang huminga siya ng malalim. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon ay tatakbo siya nang hindi iniisip kung may dumating na dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo ngunit naabot na ni Zhao Yufei ang kritikal na punto ng pagpasok sa True Mystic rank ngayon kaya nagpa siya si Zhao Feng na subukang pigilan sila. Kung talagang hindi niya mapigilan ang mga ito, kakailanganing isuko ni Zhao Yufei ang pagkakataong maabot ang True Mystic rank. Siya man lang ang nakabuo ng ugat ng batas kaya ang paglusob ay sandali na lamang. Higit pa rito, gustong subukan ni Zhao Feng ang kanyang lakas. Mag-ingat ka, kung hindi mo talaga kaya, kailangan nating hayaan si Sister Yufei na isuko ang pagkakataong ito. Tumingin ng malalim si Mo Tianyi kay Zhao Feng bago umatras kasama ang lalaking dilaw ang mukha. Kung siya ang nasa lugar ni Zhao Feng, tatakbo siya kung haharap sa dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Si Zhao Feng ay lumutang sa hangin sa itaas ng ilog na may tame-time na ekspresyon at ang kanyang mga mata ay nanlamig. Hiu! Ang kanyang anyo ay kumikislap at naging isang arco ng kidlat na sumara sa posisyon ng dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Zhao Feng ay dahil ayaw niyang kumaway ng labanan upang tamaan kung saan si Zhao Yufei ay nasa hiwalay. Sa kagubatan sa isang sanga. Mukhang nahanap na tayo ng batang iyon. Sabi ng isang bronze giant sa mababang tono. Nang magsalita siya ay parang nanginginig ang lupa at nagbibitak ang mga sanga sa malapit, na para bang masisira ito sa bawat sandali. Shi Chengtian, basta magtrabaho ka kasama ko, kahit na dumating si Yo Tianhao ay matatalo siya. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Goddess Bingwei. Ayon sa orihinal na plano, unang hinanap ni Goddess Bingwei si Taiyon Shuangzi ngunit masyado siyang hinamak para gawin iyon at muntik ng lumaban. Kaya kailangan niyang hanapin si Shi Chengtian. Sa simula ay hindi payag si Shi Chengtian at naramdaman niyang nawalan siya ng mukha sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isa pang napakahusay na kamanghamanghang henyo upang labanan ang isang itim na kabayo. Hinikayat siya ni Goddess Bingwei hanggang sa puntong halos pumutok ang labi nito at nangako na ibibigay ang lahat ng basbas ng dragon ni Zhao Feng sa kanya. Sa wakas ay pumayag si Shi Chengtian. Pagkatapos ng lahat, sino mang nagnakaw ng Dragon Blessing ni Zhao Feng ay nagkaroon ng pagkakataon na mauna. Sa makatuwid, lumitaw ang kasalukuyang eksena ng Goddess Bingwei at Shi Chengtian na magkasama at papalapit kay Zhao Feng. Ayon sa plano ang dalawa ay magpapakawala ng mabilis na pag-atake ng kidlat kapag sila ay nakalapit at papatayin si Zhao Feng. Gayunpaman, bago pa man sila makarating ay natagpuan na sila ni Zhao Feng.
Bahagyang namula ang mukha ni Shi Chengtian. Kung ang iba ay natagpuan na ang dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay nagsama at sinubukang tambangan ang isang baguhan, saan pupunta ang kanilang mukha? Sa sandaling ito ay isang tawa ang tumunog. Mabuti, mabuti. Dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Magkasabay kayong dalawa. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa 12-dosenang milya. Ang yabang na brat. Ang dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo lahat ay tumigil. Bukod kay Yu Tianhao, walang iba ang may record ng pagkatalo sa dalawa. Nakatingin sa kanila ang tono ni Zhao Fang. Ang bagay ay ang boses ni Zhao Fang ay napakalakas kaya maraming mga henyo sa loob ng 12-dosenang milya ang nakarinig nito at lumapit. Napakatuso ng brat na ito. Tila may napagtanto si Goddess Bingwei at sa katunayan, namula ang mukha ni Shi Chengtian habang umuungal. Ako, Shi Chengtian, nag-iisa ay sapat na para alagaan ka. Wala siyang problema kay Zhao Fang at hindi niya maibaba ang kanyang mukha para makipagtambalan sa isang itim na kabayo, kahit na ito ang numero 1 kabayong itim. Huwag kang mahulog dito. Natarante si Goddess Bingwei. Goddess Bingwei, ig kang mag-alala, siguradong makakalaban sa kanya ang bloodline at kakayahan ko. Hindi ka dapat makialam. Ang kailangan mo lang gawin ay pigilan siya sa pagtakas. Sinabi ni Shi Chengtian sa mababang tono at binalaan si Goddess Bingwei na huwag makialam. Kahit na alam niyang ang plano ni Zhao Fang ay kailangang sumang-ayon si Shi Chengtian sa harap ng lahat. Ito ang plano ni Zhao Fang na itigil ang oras para kay Zhao Yufei. Mabuti. Walang magawang tumanggo si Goddess Bingwei sa kanyang ulo. Kung iisipin, ang husay ni Shi Chengtian ay hindi dapat kontrahin ni Zhao Fang at malamang na manalo. Ang pinakamasamang resulta ay ang dalawa sa kanilang dalawa ay malubhang nasugatan at si Goddess Bingwei sa sitwasyong ito ay maaaring humarap sa kanilang dalawa. Nasa hangin, si Shi Chengtian ay parang mini giant na may katawan na metal. Siya ay higit sa kalahating beses na mas mataas kaysa sa mga normal na tao. Kahit saan siya magpunta ay magiging pressure ang paligid. Dong. Dong. Ang bawat hakbang niya ay parang bundok. Kahit na sila ay nasa malayo, kinuha ni Zhao Fang ang kanyang bloodline, ang mga buto at true spirit chi ay bahagyang nagiging pinaghihigpitan. Si Shi Chengtian ang nag-iisang body practitioner sa mga napakahusay na mga kamanghamanghang tao at sa mga tuntunin ng laman lamang ay kaya niyang sugpuin ang mga nasa huling yugto ng true mystic rank. Mayroon din siyang pambihirang bloodline ng Heartstone na may napakalakas na depensa. Bulong ni Zhao Fang sa kanyang puso. Napanood na niya ang bawat napakalaking estilo ng pakikipaglaban ng mga kamanghamanghang henyo sa unang round at ang lakas at katawan ni Shi Chengtian ay talagang nangunguna sa mga nasa Sacred True Dragon Gathering. Ang hindi nakikitang mabigat na aura ay nagmula sa katawan ni Shi Chengtian. Siyempre, kapag ang katawan ng isang tao ay nasa-anay sa isang antas, maaari silang maglabas ng isang malakas na aura na maaaring durugan ang kalaban. Ang mga kalaban sa ilalim ng True Mystic Rank ay malamang na hindi makagalaw sa harap ni Shi Chengtian at baka maubo pa ng dugo. Habang si Zhao Fang at Shi Chengtian ay parehong lumapit sa isa't isa. 10 milya. 9 na milya. 7 milya. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay lumalapit. Nang may natitira pang 3 milya. Malakas na humakbang si Shi Chengtian sa lupa na nag-iwan ng napakalaking butas sa lupa. Tulad ng isang batong kanyan, sumugod siya kay Zhao Fang. Ho! Isang bulubunduking aura ang nagmula sa paligid at kahit isang bulwagan na gawa sa mga bato ay madudurog. Ang biglaang pagsabog ni Shi Chengtian sa bilis ay umabot sa isang nakakagulat na hakbang na malapit sa limitasyon ng True Mystic Rank. Si Shi Chengtian ay nagpakawala ng isang pag-atake nang siya ay 1 milya ang layo. Boom! Ang higanteng tansong balat ay nagpadala ng isang nanginginig na dagandong ng kaluluwa na nagpadala ng nakakatakot na alon sa bawat direksyon. Boom! Natamba ang mga puno sa ibaba at pinaikot ni Zhao Fang ang kanyang True Spirit Chi para protektahan ang kanyang vitals ngunit kahit noon pa man ay pinilit siyang bumalik ng malakas na bug zone ng hangin at sumakit ang kanyang eardrums, halos samuka ng dugo. Ang isang dagandong na iyon lamang ang nakapagpasuko ng karamihan sa mga henyo. Lightning. Malamig na pinunasan ni Zhao Fang ang kanyang kamay at nagsimulang gumalaw ang Lightning Yuan Chi sa kalangitan. Bam!
Isang arko ng kidlat na may lapad na braso na may malabong lila ang tumama kay Shi Chengtian. Nagsimulang masunog ang lahat sa loob ng 12 yarda na radius. Ang lightning strike ay isang pag-atake na naintindihan pagkatapos pagsamahin ang mga kaliwanagan mula sa kanyang lightning inheritance at lightning mist one stone. Ang kidlat na ito ay nakakuha ng kapangyarihan mula sa kalangitan at nangangailangan ng mataas na antas ng ugat ng batas pati na rin ang mataas na pag-unawa sa mga batas ng kidlat. Ang lakas ng brat na ito ay mabilis na tumaas. Nagulat si Goddess Bingwei sa kanyang nakita. Ang pinsala at pagkasira mula sa kidlat noon ay nasa napakalaking antas ng kamanghamanghang henyo at si Zhao Feng ay hindi pa gumamit ng anumang bloodline power o ng God Spiritual Eye noon. Siyempre, hindi nag-alala si Goddess Bingwei. Ang depensa ni Shi Chengtian ay kapareho ng sa kanya. Napakalakas at mas malakas kaysa sa iba pang mga kamanghamanghang henyo. Boom! Kumalas ang kidlat ngunit nanatiling tahimik ang figure ni Shi Chengtian. Isang madilim na dilaw na matigas na shell ang lumitaw sa kanyang balat at isang maliit na marka ng pagkapaso ang naiwan. Ang layer ng dilaw na shell ay nagsimulang gumaling. Nakakatakot na depensa. Ang Shi Chengtian na ito ay may katawan ng earth at hindi na kailangan pang magsumikap upang maunawaan ang kanyang ugat ng batas. Bagamat inaasahan na ito ni Zhao Feng, nagulat pa rin siya. Ang paglipat noon ay isang pagsubok ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maliitin. Ang mga henyo tulad ni Mo Tianyi sa unang baitang ay mahihirapang depensahan, at ngayon ay direktang kinuha ito ng katawan. Hahaha, brat na may asol na buhok, katamtaman lang ang lakas mo. Mukhang nasa panig mo ang swerte kapag gumuhit kasama si Goddess Bingwei. Napaungol si Shi Chengtian at sumugod kay Zhao Feng. Boom! Bam! Boom! Kung saan man dumaan ang tansong higanti sa mga bundok at mga puno ay madudurog. Sa kanyang paningin ay maliit ang figure ni Zhao Feng at tila hindi makagalaw o makalaban man lang dahil sa pressure. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumikidlat at ang kanyang asol na buhok ay umihip sa hangin. Kumislap ang Asher Lightning Flower Mark sa kanyang noo at para siyang Lord of the Wicked na landas. Shua! Sa isang flash ay naiwan ang blur ng mga after images. Naging malabo ang mga mata ni Shi Chengtian nang mawala sa kanya si Zhao Feng. Pang! Isang paa na nababalot ng kidlat ang biglang bumangga patungo sa kanyang bastos na bibig.